Gandang gabi mga kapatid, andito tayo ngayon sa dagat at kasalukuyang nilalakbay natin ang papuntang laot. Nandito pa kami sa napakamabaw na bahagi ng dagat mga kapatid. Yan. Samahan niyo po ako mga kapatid dahil napaka-excited at napakagandang adventure to. Sa dagat tayo matutulog at abangan nyo kung anong aming mahuhuli at kung ano ang aming madadala. Ka-excited mga kapatid, abangan nyo at marami tayong mahuhuli. Sana loobin, marami tayong mahuhuli. Kaya let's go, let's go! Kasalukuyang pinapaandar ng makina mga kapatid. Kaya excited to. Hindi na mo anda. Ay ay. Okay. Let's go. Dalawa lang kami mga kapatid. Oy, patay na pud. Patay tani. Parang naninibago ang ating makina. Pang-apat na bisis. Napatay ang makina. Dami nagliparang isda mga batid. Yun. Wow! Siliparan ng mga isda kapatid. Kung saan na mga isda ba? Guno. Marag buli na no. Mga kapatid, dumating na po kami sa target area. Yung may maraming guno na isdang nagsilitaran. Tukon po ang tawag dyan mga kapatid. Yung ginagamit niya na kawayan. Nagtutukon. Yan, dami talagang isda nagsiliparan mga kapatid. Yan. Ayun lang ako nakita ng isdang nagsiliparan mga kapatid. Para po yung mga bulinaw mga kapatid. Lapit tayo sa makina, nakaupo. Ayan. Ito na mga kapatid, sinimula na pong ilatag ni Badjo ang aming pukot. Dito ka naman siyang plaster ba yun? Naman din pamat to. Ganyan po ang paglatag ng pukot na panglambay. Ang pukot na madaling mabutas dahil sa lambay. Mga pila nakakabanata ba? Ha? Upat? O, taas din ba? Ang usa ka kabanata na ba? Mga pila kay kamitos ba? Wala ka ba to? 600? Ang usa ka kabanata? 600 meters ang usa ka kabanata sa tupa upat. 2,400 meters lahat mga kapatid. Time check tayo mga kapatid. 10:16 ng gabi. Alas 10:16. Ang pinakadulo nito, yun po ang aming i-stambayan. Doon kami mag-istambay at doon kami magpapalipas ng gabi. Sana lang hindi umulan dahil pag umulan yun ang pinaka-problema ng huli ng lambay.
Mga kapatid, hindi talaga nila iniiwanan ang kanilang pukot dahil marami talagang masasamang loob at talagang hindi patas kung lumaban, ninanakaw ang pukot. Mahal po kasi ang pukot mga kapatid. Kasi ang kanilang ninanakaw ng mga magnanakaw yung tingga. Pag ganitong paraan ng paghuli ng lambay mga kapatid, ano tawag? Ano sa tawag sa English ng lambay ba yun? Blue crab, blue crab. Blue crab. Tama ako mga kapatid, yung blue crab o lambay. Madaling masira ang lambat pag blue crab o lambay ang kinukuha mga kapatid, kaya sana hindi ako mali, blue crab. Pero mukhang tama naman ako, blue crab ang tawag sa lambay. Ayun na mga kapatid, ujin sa takaron mga kapatid, kay hindi pa tayo sanay. At hindi ko pa po alam kung anong ginagawa pag nangunguha ng blue crab o lambay. Pangatlong bisis kong sumama sa panghuli ng sa pangingisda mga kapatid. Una yung kitang, tapos pasol, at ito ang pangatlo, itong panghuli ng lambay. Nagmamasid pa po ako kung paano at ano ang kanilang ginagawa. Pero sa susunod na sama natin, may idea na tayo, pwede na tayong tumulong. Sa ngayon, audience impact muna tayo. Obserbahan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Wala kasi ito doon sa amin sa Mindanao. Palay at saka bukid lang nandun, kaya mahirap. At ang ginagawa namin ngayon, hindi po ito malalim na bahagi ng dagat, ngunit malapit-lapit naman ito sa lalim. Kasi ang prinsipyo ng lambat na ito ay kasi pataas pa po, papuntang high tide na po ang dagat ngayon, kaya nakaatang ang lambat na ito para pag high tide, yun, papasok ang mga lambay o blue crab. At pagka madaling araw naman, yung pag low tide na panahon, yun, babalik naman yung tubig dito patungo sa lalim, at ang lambat na ating inilagay ay nakaharang ito para, kung sa Bisaya pa, matoy ang blue crab o lambay. Yan. Natapos na po naming maihulog ang lambat mga kapatid. Ito na po ang pinakadulo ng ating lambat. Yan. Kaya dito kami mag-stay in ngayong gabi. Magpapalipas kami ng gabi dito. Sana loobin bukas isang sakong lambay. Sana makarami tayo bukas. Kung matulog sa pambot, kaya sana makasurvive ako, kasi ayon sa kanila malamig raw pag gabi pag dito ka sa dagat matutulog. Kaya isang subok na rin ito para sa akin na dito tayo matulog. Pero hindi na ito magkakakugwan ba? Wala to. Yun na ang aming buya, yung pinakadulo ng lambat na inihulog ni Badjo. Ito na po yung paa ko kapatid, yung nakaraang araw na kinuna natin ng kuko. Magaling na po siya kapatid, kaya lang wala pang kuko. Yan, magaling na pero wala pang kuko. Yan na, pupisto na kami mga kapatid. Di ta mahit and run ribay. Usa ikaw magsuga bay. Ha? Makita ta tadayog ni mga pambot mo kan? Ha?
Yun na. Tinapon na po ang itinapon na pundo mga kapatid. Sinabihan ko, hindi ba tayo ma-hit and run? Di daw ko no. Nandito lang kami sa mababaw na area mga kapatid. Tama naman, doon naman sa malalim dumadaan ang barko. Pamot lang ang kontra dito. Parang dito ang pwesto ko mga kapatid. Ikaw, asa ka? Ganito ko. Babaw ka? Oh, dili ko ko anad basig mang taga dagat. Dagat kapatid. Ayusin muna namin ang aming area mga kapatid ha. Baon. Nagbaon lang siguro. Kapatid, ito na. Ito na ating pwesto para tayong nasa kabaong. Maratag nasa lungon. Di ba? Yan. Gilid dagat. Sa kabilang gilid dagat. Yan. Yan. Ito po yung lumilipad. Sinasabi ko sa inyo kanina na lumilipad. Yan. Para siyang klase ng bulinaw. Guno pala yun mga kapatid. Good night. Para asa ka mo bangon. Para asa ka mo bangon. Para asa ka mo bangon. Alright. Good morning kapatid. Malapit na pong mga alas 5 ng umaga. At ito lumabas ang ating raincoat kagabi dahil umulan kasi kapatid. Napakalamig pala dito. Kaya swak na swak at sakto ang ating raincoat. Ang dumi ng raincoat kapatid. Raincoat ko to ng motor pag umulan. Yan, tingnan nyo. Maraming lapok. Ngunit ang sa ilalim. Yan. Malinis naman ang sa ilalim. Kaya solve ang ating problema sa lamig kagabi. At gumamit pa tayo nito. Yan, naman natin sa kabila ang ating kasama. Ayun na kapatid, kumustahin naman natin ang sa kabila. Yan, good morning na kapatid. Yan. Parang nagkadugtong lang kami ni Badjo kapatid. Napakalamig na kanyang pwesto. At isang pagkakamali lang lagapak sa tubig yan. Kaya dyan siya natulog kapatid kasi mas sanay na siya. Tayo sanay na tayong matulog sa safety. Kaya dito tayo sa safety lugar. Good morning kapatid. Ito naman kapatid, magsisimula na tayong maghipos o magkain ng pukot. Malamig. Morning na kapatid, alas 5:40. Dito na. Yan, simulan na natin. Ay, nahuli na kapatid. Uinas. Yan, pangalawa.
Isudo ko. Hmm. Ampingan po na siya, dili maputol yung kuwan pa, no? Putol. Ha? Putol. Naputol. Bagop ganingin. Ano pa ito? Gipaak ang tunok. Kaya niyo yun? Ano ba ng mga magulang ang kailangan? Patnubay ng magulang ang kailangan. Kay og masipya tunok ang imong dila, kuyos ang dila mo. Napakalapo ng ito mga batid. Ang kamay niyan pag kung sa Bisaya pa naladaan, sa Tagalog sa naladaan. Natuluyan. Kung sa Bisaya pa mapatid, pag naladaan ang kamay mo pag hindi ka sanay na matinik ng ito, ng iba niyan, lumiliit mga patid. Parang napupulyo. Yun. Malaki. Kaya ayon sa kanya, patnubay ng magulang ay kailangan. Saan na isda ba? Itong Kitong. Yan. Buinas kapatid, may kitong. Lambay lang sana ang pinakapakay, ngunit may kitong na nasaag, naligaw ng landas. iniwanan. 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 Naapi lang may labot. Wala pi labot kapatid kay mukha pa lang nun, mukhang nakakahilo na. Wala ng landas. Ha? Naligaw ng landas. Mga kapatid, kita nyo yun sa unahan mga kapatid. Parang di makita. Yun, may mga tao dun mga kapatid. Mukhang naunahan na tayo doong tibawin ng ating pukot. May naligaw ng landas. Naligaw ng landas. Patnubay ng magulang ay kailangan. Yan, kinagat. Panibagong teknik, samuning teknik yan, pinagbabawal na teknik mga kapatid. Kunting ingat dahil pwedeng matitanos ang iyong bibig. Teknik ng sanay na sa dagat. Ang ngipin ay parang gunting. Pero lami na sugbahon kapatid. Kung sa tabang muna'y pantat naman sa dagat, ito ang tawag. Yan. Ito na naman. Patnubay ng magulang ay kailangan. Yan. May mga tao doon sa unahan natin ng kunti mga kapatid doon. Kung saan nas labay? Nang Kapasan na sa pukot. pukot, lamba. Hmm. Nang lamba mga kapatid, yung kagaya rin ito ang pukot, ngunit maliit lang ng kunti ang butas. Hindi sila sumakay ng pambot, ngunit naglalangoy lang sila at pinupukpok ang tubig para ang mga isda ay umalis sa unang kasaga ba. Yan. Lambay. Blue crab. Tingnan niyo ang pukot mga batid. Yung lambat. Laki ng butas mga batid. Ito 100% may natoy na dyan na lambay. Kaya nagkabutas-butas. Yan. Kimailhan na sa kabanata ba? Yun. Palatandaan nyo na natapos na natin ang isa kakabanata. 1 episode. May mga nangisda rin na kasama natin na ng lamba. Sugod pagkain. Oo. Panglambay. Yan mga patid. Yan, ang lamba na sila mga patid.
Hindi sila sumakay ng pambot. Yan. Bye-bye. Morning. Blue crabs, lambay. Isi din na ning tuwi na ben. Yes. Yung kalikayan mo. Dako mo dan. Mo ni tambok kinana ben. Yang may anong tawag, may inunlan. Yung may inunlan na nakalabas. Yun ang mataba mga kapatid. Ang ganitong klase mga kapatid, yung may taba dito na nakalabas. Yung parang bihod. Yun. Yung may bihod na nakalabas dito, ito ang palatandaan na mataba. Babae po. Ang kadalasang mataba na lambay o blue crabs ay gaya nito. Yung may bihod na nakalabas. Isang idea yan pag bibili kayo sa merkado. Piliin nyo itong may ganito. Ito ang mataba. Makaw na ba? Dili gapon. Dili. Lubukin yung kanon eh. Kan uno ay tinga lagway. Di May mga pili ba? mo na makahilo kaya ano. Dili. Ang nakakuha ng gudanin niya. Gamay gunod. Gamay kuno dun niya. Kanang maganda. Kama. Uy. Ay marka na ko ano kuha. Yam din siyang kon. Kanang Bihod. bihod ba? Ah. Tambok niyo. Ano kon? Ay kinig mo yun. May bao na nakuha mga kapatid, yung napakatalinis kapag nanghuli ng ganito tapos lumipad ito, kumbaga na parang kumawala. Pag ito'y kumawala at natamaan yung tiyan mo, para kang sinaksak ng kutsilyo. Isa ito sa delikado mga kapatid. Ito na naman. Ito ding dumating. Pero okay ra kahit may ito mga kapatid dahil katabi niya kadalasan niyang katabi ay blue crabs. Patnubay ng magulang ang kailangan yan. Huwag niyong basta-bastang galayahin yan pag di kayo sanay. Wasak ang net. Butas. Butas-butas. Duha ka buo. May kasiping guys. May kasiping. Nag-check-in itong dalawa kagabi. Nang natutulog kami, nag-check-in silang dalawa. Ah, puinas. Maganda ang tama dito. Buti na lang hindi kinuha yung ng lamba kanina. Natulungan siguro ito nung yung may mga taong ipinakita namin sa inyo kanina. Baka yun ang bumugaw. Bumugaw sa isa. Yun ang nagpaalis ng lambay at saka natuloy sila sa ating lambat. Ay, kusog yung mga gubo sa kuwan. Pukot. Kusgan kayo naman? Kasi yung nagpagpaak. Diba? Ah, gapino din. Hindi din mapilo kahipos yung paak no? Kini magsigpaak. Kung nahait mo kini. Kung dili ni dili mo matangtang. Kung sige kaputol yung kuwan. Pukot. Another one. Nindot kayo magkay basta may huli. Hindi mabigat. Ang dali lang, ang bilis. Pero pag walang huli na at ang kagkalaay. Wah, isang isda pa din. Kapuha na isang isda ba? Ha? Bugaw. Bugaw. Brutality. Kailangan patayin para hindi mo balik sa dagat. 1 kill. 1 kill. 1 piece down. Pinatay kapatid baka makawala at bumalik pa sa dagat. Ulam na yan eh.
Abot na. Yan, may kasama tayong namumukot kapatid. Yan sila. Isda na niyo, para isda niyo mas no? Oo. Isda yung kanila mga kapatid, ang amin. Kagabi pa ito dahil panglambay. Yan. Nakita ano ninyo? Yan, para sa kuangkot ka ng ubang PC na panggamit. Yun. Yan. Isda yun sa kanila mga kapatid. Pamungkol lang nyo boss no? Ah, di pungkol? Yung pamungkol mga kapatid, yung may bumuto-buto na tubig sa tubig. Boom! Boom! Pero hindi, paputok. I believe I can fly. I believe I can fly. Ingaw, sunod-sunod. Kurante ang lambay. Gikwarante ng lambay, hindi lumabas. Ang laki ng butas kapatid yan. Yan ay. Yan. Kahit dalawang baboy pang magsama. Yun, basta bagoy mo pukot, nindot ibiguhan. Kita, yun siya. Nabag mo po. Uy! Ang isang kasama namin, Jigger. Siya na ito gabi. Ay. Yan. Siya na ito gabi. Ha? Dagang gagwa. Sa'yo din siya. Kaya din. Boss. The end of the story mga kapatid. Okay lang, hindi naman kaya masyadong maliit. Yan ang tinatawag na ng hinubig mga kapatid. Yung kagabi mga kapatid, yung parang lumilipad. Yan mga kapatid, ganun lang ang paghuli ng lambay, kaya sa hindi pa nakasubok at walang kaalam-alam sa pagkuha ng lambay mga kapatid. Yun po ang idea. Sa susunod may idea na tayo kung paano. Ayan na mga kapatid, tapos na ang ating paghuli ng lambay at ayun na. Dumating na tayo sa dulo ng ating pukot at ito ang lahat ng huli. Marami-rami rin to, hindi ito masyadong gansi. Maraming yachts dyan kapatid. Ka-porter. Namatay ang makina mga kapatid. Gitarong pagkanin, namatay na. Mga kapatid, yan po ang tinatawag dito na ka-porter mga kapatid. Yan. Ka-porter po yan. Porter ang tawag dyan, marina porter. At dyan ang maraming yachts. Yung sasakyan ng mga dato. Mga mamahaling yachts andyan mga kapatid. Wala tayong idea kung magkano ang yachts. Kaya binibigay ko lang sa inyo na dyan po ang maraming yachts ng Liloan. Ito na mga kapatid, dumating na po tayo. Malapit na tayong dumaong sa Marina Port. The Port of Marina. Dadaong na tayo dito sa Marina mga kapatid. Yan po ang Marina. May nakabantay dyan na bantay dagat upang magbantay sa sanctuary ng Marina. Doon tayo dadaong. Yun. Yung may dalawang foam na yun mga kapatid. May lagayan kasi ang ating pambot. Ito na mga kapatid, dumaong na po tayo sa Marina, sa sanctuary ng Marina. Dito po iniiwan ang pambot. At yan. Marami pong nakadaong dito ng mga pambot mga kapatid kasi may nagbabantay kasi dito na bantay dagat, kaya yun na rin ang nagsisilbing bantay ng mga pambot. Ganun po pala ang pagpanghuli ng lambay mga kapatid, o yung blue crab. Kaya hindi po basta-basta mga kapatid. Ginugol po namin ang isang gabi doon sa dagat. At ayun, may kaunting kuha naman. Kaya kung bibili sana kayo doon sa mga merkado o yung
naglalako ng lambay mga kapatid, huwag niyo po sanang tawaran ng masyado kasi hindi po basta-basta ang paghuli. Isipin nyo nga, kung bumibili kayo sa mga fast food, mga Jollibee, Chowking, iyang mamahal, isang hiwa lang ng manok. Tapos hindi tayo makatawad. Kaya hindi po basta-basta ang pinagdadaanan ng ating mga mangingisda o nanghuhuli ng lambay. Kaya ayun, ganyan naman talaga ang Pilipino. Pero sana may makuha kayong konting aral mga kapatid na hindi po basta-basta ang paghuli ng lambay. Kaya, huwag niyong masyadong tawaran mga kapatid kasi pantawid gutom rin yan ng mga kapwa natin mangingisda. Yan. Naramdam ko po yun mga kapatid kasi 3 bisis na akong nakasama sa munting mangingisda. At yun, doon ko naramdaman na kung makatawad tayo sa iba na naglalako ng isda, grabe tayo kung makapagtawad, hingi ng tawad. Ganyan lang mga kapatid, ganyan talaga ang buhay. Hindi tayo humihingi ng tawad sa mga Jollibee, mga fast food na ang mamahal at tapos isang hiwa lang ng manok, di ba? Lesson to learn mga kapatid. Kaya uwi na tayo mga kapatid. Kaya sa mga bago dyan, we love you kapatid. At sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe, click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga video na ating i-upload. At hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Hanggang sa muli. See you to my next vlog. Bye bye.